everyone, guys. Ako po si Jade Anunciado and I'm from Bohol. And before I became an Amazon virtual assistant, I was a general virtual assistant, something like I mentioned, coach. That was for almost 2 years and it was very hard because graveyard shift po yun, like straight 2 years, almost 2 years. So, nakakapagod talaga. Oh, so VA ka na pala before nun. Bago VA na general VA, ano yung ginagawa mo pa? Before po ako naging general VA, I did like a tutorial before. Nag-tutor po ako sa isang tutorial center kasi I am a graduate po of education, Bachelor of Education, Secondary Education, I mean. Kaya nag-tutor ako after, and then after that, hanap ako ng ibang work. So ayun, punta sa virtual assistant industry. Nice. So, nagtuturo ka ng mga bata or high school? Yes po. Both tinuturo mo? Both po. Okay. Ano mga subjects yan? Doon po sa experience ko sa tutorial is ano lang po, MAPE subjects lang po. Music, art, physical education, and health. Yun po yung major ko. Nako, yun pa naman yung mga subjects na gusto talagang attenan, yung hindi nakaka-bore. Yan yung mga fun subjects to attend to. So, maganda ang pagiging teacher, no? You're able to nurture students of all ages. Paano ka napadpad or paano yung transition mo sa pagiging VA? Na-realize ko po kasi, coach, na though I have nothing bad against being a teacher, pero na-realize ko po na yung kinikita ng isang teacher that time ako as a tutor is hindi po siya sapat sa nagtataas ang presyo ngayon sa Pilipinas, lalo na sa mga gastusin, mga bills. Hindi po talaga siya sapat. And me as a person, marami po akong mangarap na gusto maabot. If I will be a teacher for a long term, hindi ko po nakikita yung sarili ko na ma-achieve yung mga dreams na yun together with my family then. I hear you, no? Talagang pag tumataas ng presyo, kailangan talaga natin gagawa ng paraan. Hindi na talaga natin magagawa ng paraan na bababa yung presyo. It's within us. Ano ba ang paraan para, diba, makasabay tayong sa mga gastusin, pagtaas ng presyo. And good that talagang ginawan mo siya ng paraan. Ano ba yung sinasabi mong specifically gastusin, yung medyo nagkaroon ka ng challenge? Since I'm already married na po ako, and we have a little baby girl, meron po kami little princess. Her name is Eloise. So, talagang ang daming bills, and we were living in an apartment already with my small family. Ano na talaga, bills sa kuryente, sa bahay, sa grocery, for the baby, patong-patong na po yung mga bills. Kaya, ayun, need to find another way, kumbaga another source of income na makakasustain. Nice. And congratulations for being married and having a beautiful princess. I'm sure she is very proud of her daddy, you, Jade. And ano ba lang ginagawa ni Mrs.? I'm curious. Before po siya nanganak, she was a online tutor as well. Pero yung sa online English language tutorial center, doon po siya nagtuturo. And then, nag-stop na lang po siya nung almost kabuwanan na po niya. Parang kapahinga po siya. And then, after that, di na po siya bumalik. Okay. So, talagang sa inyo as a couple, parang freelancing or working from home ang naging path nyo pareho. You mentioned na naging general assistant ka, but as admin, ganyan. Paano ka nag-apply knowing that your background is from tutoring? Since I have skills naman po on computer skills, yung Microsoft Excel, yung Google Office. I have skills as well in photo editing, video editing. So, yun po yung ginamit ko na mga skills to apply as a virtual assistant. Tama, no? Kung ano yung mga skills mo talaga na makakatulong that are really related to being a virtual assistant, paggagamit mo talaga yan at ma-appreciate ng clients that you are familiar how to perform those tasks. From general VA, 2 years yan, bakit mo na pag-decide na magni-niche ka na sa Amazon? The first thing talaga na pumasok ko is yung work na yun is dahil graveyard siya, then umabot na sa point na hindi na kaya ng katawan ko na straight almost 2 years na
graveyard shift akong nagtatrabaho. Para talaga akong zombie doon. Yung mga time na yun. Palagi na lang akong lutang pag nasa kami. At lagi ako nagkakasakit. Kaya naisipan ko na maghanap ng ibang niche, kumbaga, o ibang work as a virtual assistant pa rin, working from home. So, ayun, nag-research ako. Isa sa mga nakita ko is being Amazon virtual assistant. Oo, I know how it feels yung graveyard shift. Hindi lang ikaw magkakasakit, but you will miss a lot of activities. Sometimes nga, di ko na nga naaabutan yung araw, gabi na kaagad. So, sobrang antok and you feel drowsy when you wake up. Pero matanong lang sa'yo, Jay, 2 years ka doon sa client mo na as a general virtual assistant. Bakit hindi mo request na mag-day shift ka? Actually, nirequest ko po, pero hindi po pwede. And then, meron ngang time nga nagkasakit ako and I had an operation. And then, tinry ko na request na mag-work on day shift. Pinayagan naman ako, pero I think that was for 15 days only. So, di pa talaga ako fully recovered after my operation ko. Dahil kailangan ng trabaho, napilitan ako ng trabaho kahit di pa talaga 100% okay after the operation. Yun din po yung isang nagtulak sa akin na maghanap ng ibang work as a virtual assistant o day shift kasi marami akong nag-miss sa buhay ko. Marami ka nga talagang mamimiss, pati din yung health maaapektuhan. But anong specifically health challenges yung naranasan mo ba na yun? Ba't kailangan mong maoperahan? Naoperahan po ako ng appendicitis po. Appendicitis? Bakit? Di ko rin po sure bakit yun nangyayari sa akin. Na-research ko nga po din yun ilang percent ba yun sa isang tao na sobrang liit lang. Medyo natanong ko rin yung sarili ko doon bakit isa pa ako dun sa mga percentage na yun na pwedeng magkasakit na ganito. Yeah. You know, I honor you for still choosing your health. Alam ko, yung minsan may mga graveyard shift, sometimes yan yung mga matataas na rate, but minsan yun ang kapalit, no, yung sa health. Hindi napapantay yung healthy lifestyle at hindi tugma sa schedule dito sa Philippines. Now, let's talk about your transition from that general VA work that you had. Paano ka nagpaalam? I'm curious, paano siya nag-transpire? Actually, ang nangyari po, Coach, is hindi pa ako nag-aasba. Meron lang akong idea na yung being Amazon virtual assistant. And then, yung point na ayaw ko na talaga, gusto ko na talagang magkaroon ng quality time, kasama yung family ko na the whole day, hindi na ako tulog, yung kasama ko na sila, na-enjoy namin yung oras namin. Yung time na yun talaga, kahit wala pa akong work as an Amazon virtual assistant, nag-stop na po talaga ako. Yun yung sinabi ko about my health reason na pinipili ko yung health ko and yung family ko na rin. Okay, yeah. Also choosing and considering yung time with your family. Ikaw gising, sila tulog. Nag-enroll ka na ba kaagad sa Amaze Nation? At ano yung in-enroll mo? Elite ba or advanced? Elite. Kasi that time, nung nagka-idea na ako ng Amazon Nation, nagkaroon ng parang seminar. Webinar? Hindi po siya webinar, pero in person, po talaga siya, seminar. Meron kasi nung event sa aming church. And then, may na-invite ko someone from Amaze Nation. And then, yun, nag-attend ako. Tapos, mas natutunan ko kung ano talaga yung pagiging Amazon virtual assistant. Yun, mas na-hook na po ako talaga. Kaya, ayun, nakapag-decide ako na mag-enroll. See, so is this Church of Jesus Christ Latter-day Saints? Yes. Yay! Yes po. Correct. Nakakatawa. Lately, puro from your church ang mga nai-interview ko. They were just curious before. Umaatad lang sila ng seminars, meeting, na nakikita nila some of their church members, nagkakaroon ng result. Tapos yun, hanggang sa kanila na din na nangyayari, nagka-clients na sila, working from home, while at the same time, diba, serving the community, serving God. So, grateful and so proud of mga students sa Church of Jesus Christ. Sino yung from the member of your church ang na-inspired ka? Ano yung something na ginawa nila of being an Amazon VA that made you feel, gusto ko din maging ganito someday? Yung time na nag-seminar dito sa place namin sa Bohol, sa Tagbilaran. First batch po kami dito sa Bohol, dun sa program ng church namin. Kami po yung first batch. Pero yung in-invite po na staff, if I'm not mistaken, si Sir John
Pero Sir John yung first name niya. So, dun po ako na-inspire. Medyo same din ang scenario namin. Nagsa-start ng family, nagsa-start ng life with their new family. And then, at the same time, serving God, serving community, na nagagawa niya yon kasi hindi siya graveyard. Nagagawa niya yon kasi meron siya freedom, kumbaga, sa time niya. Yun po yung nakapag-inspire sa akin. I think I interviewed someone na John ang name. Is it John Carlo Valencia? Kasi very same din eh. May family din siya, ganyan. Tapos, part din siya ng church niyo. Siya po yung nag-conduct ng seminar sa church. Ano na po siya nun? Tagal-tagal na siya sa stage. Yan, oo guys, alam nyo ba ang Church of Jesus Christ Latter-day Saints or community values education because they have, what do you call this, student loans? Parang ganun, no? Yes po. Can you explain the process? Tinatawag po siyang PEF, Perpetual Education Fund ng church, na para po siya sa lahat ng members, na wala na po talagang reason na hindi ka makakakuha ng education, hindi ka makakakuha ng skills na kailangan mo para makakuha ka ng work na makakasustain sa life or makakasustain sa family mo. So, yun po yung PEF program ng church na tinutulungan po yung mga members. Pero, hindi po siya totally libre na binibigay lang kumbaga. Meron pa rin principle of sacrifice because after na makakuha ka ng work or after mo mag-graduate sa college, then nag-work ka na, kailangan mo pa rin yung i-pay, pero hindi siya isahan. Hindi ka pipilitin na bayaran mo lahat ano yung tinulong para makapag-aral ka, makakuha ka ng skills sa iba't ibang nangalan. Nice. And now, di ba, talaga nag-pay off na siya. And how long have you been an Amazon VA pala? Curious lang ako kung ano yung time frame of your journey. Actually, Coach, I just started last week of July, so I can say na magti 3 months na po. Yay! And how does 3 months for you? Kamusta yung schedule mo? Sobrang okay kasi flexible time po yung schedule ko. So, nagagawa ko talaga yung mga bagay na gusto kong gawin na hindi ko nagawa before nung naging graveyard ako. And the quality of life and work balance po, sobrang ganda. Tapos nakakasabay ka na din sa oras ng wife mo and ng baby girl mo. Going back dun sa pagtitrain mo for Amaze Nation, tama, elite yung in-enroll mo, diba? Okay. Anong batch yon and sino yung coach mo nun? Supposedly, sa batch 36 kami. Pero meron lang mga delay, kaya doon na kami pumasok sa batch 37. And under po ako ni Coach Charlie. With Coach Charlie and with your classmates, how was your experience? Bilang parang isang estudyante ulit. Super fun and super accommodating po ni Coach Charlie and super helpful niya po sa lahat po sa amin. Lahat po ng questions namin, lahat ng mga bagay na curious kami, sinasagot niya po talaga ng very detailed in a way na maiintindihan ng bilis. True, I agree na ko si Coach Charlie. Hindi lang siya beauty, but brains din siya at napakatulungin niya. And mahilig siya rin mag-post ng mga job opportunities sa group sila ni Coach Pinette. So proud of those coaches. And kung meron ka mang naaalala na tinanong mo sa kanya, as you've mentioned, very helpful si Coach Charlie, diba? Ano yung tinanong mo sa kanya about being an Amazon VA na super natatandaan mo at nakatulong para sa iyo? Tinanong ko po siya na ano po yung pwede kong isagot during interviews kung i-question ako or tatanungin ako ng client na ano yung pinaka-edge ko kumbaga sa other applicants. Then, di ko makakalimutan yung payo ni Coach na just be yourself. Sabihin mo kung ano yung why mo bakit ka nag-Amazon virtual assistant. And then, yun lang po yung tumatak talaga sa isip ko, yung pinaka-why ko. And yun yung sinabi ko sa client ko during the interview. And I was shocked. After 2-3 days, I thought na di po ako nakuha kasi wala pang reply, wala pang response. Then, 4th day, naka-receive ako ng email na sabi yun nga ako yung napili. And I was shocked to know na the reason why ako po yung pinili nila is because of my why or my motivation. Ay, bakit ko gusto mo sa kanila. Sinabi so, nakaka-touch.
Nakakatouch nga, no? Lalo na pag family guy or isang mother yung client mo, naiintindihan talaga nila yan. Natatouch mo yung kanilang emotions. Paano ko siya nabanggit? Sa cover letter or sa interview mismo na sa Zoom? Sa interview na po, yun po yung last na question niya sa akin, na ano yung pinaka-edge ko daw sa other applicants. Bakit nila ako kukunin kung parang ganun. Yay! Yan. And then right away, nag-start ka na. Yes po, right away, nag-start na po ako. Anong niche or specialization ang binigay nila sa iyo? Supplier sourcing po. Supplier sourcing. And how's your day-to-day look like as an Amazon product sourcer? Ang dami ko pong kachat. Sa Alibaba? Yeah, day-to-day, every now and then, nag-communicate sa mga suppliers, then nagre-relay ng questions, pag may mga kailangan i-verify, i-confirm, then yun po, magsisend ng RFQs every day, nagpa-follow up, yun po yung total, ano yung ginagawa ko in a single day. Naku, totoo yan. Maraming kang kakausapin sa pagiging product sourcer. Maraming times na mag-negotiate ka din, no? Depende rin sa amount ng orders mo. And creating relationship as well para suki at una kayong padadalhan in case na maubusan kayo ng stocks. Diba? I'd like to know, and for sure the newbies would like to know, in your case, as someone na newbie, paano mo nakuha yung ganong client? Ang bilis eh. Ano yung strategy mo para napansin ka nila? Napag-aralan ko na po yung part dun sa online course, na paano mo i-optimize yung profile mo, yung social media mo, yung CV mo or yung resume mo, cover letters mo. Yun po yung ginawa ko po. Correct. Yung pag-o-optimize ng profiles mo and connecting to other Amazon VAs. And where did they find you or where did you apply? Anong platform? Online jobs VH. Paano ka nag-a-apply everyday noon? May goal ka ba? What was your strategy then of apply? Isa rin po yan sa tinuro ni Coach Charlie sa akin. Dapat pursigido ka lang talaga na mag-apply. Pag nag-apply ka, hindi yung parang nagpa-try ka lang mag-apply. So, ginawa ko talaga, since serious ako na nag-apply, in one day, nagsasend ako ng 10 applications, 15 applications. Ginawa ko po yun. Almost 2 weeks ko po yung ginawa. Na nagsisend ako ng kumbaga mass application sa lahat ng platform na pwedeng ma-applyan. So within that 2 weeks, may sumagot na sa'yo? Yes po, may mga sumagot and actually I did a lot of interviews during that time. Unfortunately, di po ako nakukuha dahil yun nga, newbie pa sa Amazon virtual assistant industry and then wala pa ganong experience. Pero patuloy lang talaga sa paghahanap. And maganda din na marami kang rejections na face during that interview kasi magandang practice yan eh. Hindi mo na mamalayan that in every practice or clients that you face, you get better and better and better. O tingnan mo, after that, biglang the next client ay pina-for-hire ka. Tama po, Coach. Kasi itong mga unang interviews, medyo di pa ko sure ano yung nakakaninig, no? Pero nung later part na ilang rejections na yung natanggap ko, parang yung feeling ko is kampante na akong sumagot. And then, alam ko na rin kung ano yung isa dun sa mga questions na yun. Kasi natuto na ako dun sa mga previous interviews. Yeah, and nasi-stretch yung mind natin, yung speaking skills natin, yung negotiating skills natin. Lahat yan nasi-stretch and na-exercise natin. Just those simple interviews na kahit hindi naman natin makuha yung client na yon. And if you are watching this right now at gusto mo din maging Amazon like VA like me and Jade, go to the description box below. Meron dun free ebook. Sign up ka lang, lagay mo lang ang name and email address mo at bibigay namin sa iyo ang iyong free ebook. Now, going back to you, Jade. Pretty sure some of the viewers right now, lalo na mga teachers, gaano ka different now yung kinikita mo now as an Amazon VA versus general VA and teacher? Versus sa tutor, yung kinikita ko po ngayon is way bigger compared to before. Siguro sabihin natin na times 3, parang gano'n, or times almost 4, times 3, 4. Tapos one client lang yan. Okay. Galing! Congratulations! Ang galing-galing mo talaga, Jade. And if you could also compare your life right now, yung
health-wise mo, financially wise. Mention mo, dami mong bills to pay, no? Kamusta ka naman na ngayon? How did your life change that you are now working as an Amazon VA, working from home, and being able to spend time with your wife and beautiful daughter? Hindi na po stress. Hindi na haggard. Hindi ka na nasa-stress sa mga bills kasi alam mo may pagkukunan ka. Wala talagang makakapantay pag quality time ka sa family mo. Enjoy the time nyo. Kasi nakikita mo yung baby mo na lumalaki. Every milestone ng baby mo is nakikita mo yung first niya mag-try gumapang, first try niya na maglakad, tumayo. Yun po lahat na experience ko, nakita ko dahil po sa pagiging Amazon Virtual Assistant. And I agree, no? Hindi ka na-stress kasi naman, guys, do you agree naman? Fresh na fresh si Jade ngayon. Maganda ang ngiti, fresh, hindi na haggard. And yan talaga ang secret na pangbabata, yung nakakabayad tayo na bills. Yeah. And kung meron ka mga future plans na as an Amazon VA or mga future things na gusto mong ipundar, ganyan, or plano, pwede bang share mo naman sa amin? Yes po. Yung pinaka-dream ko talaga namin ng wife ko is yung dream house namin. Makapagpundar po kami ng mga negosyo na sa amin na makakatulong din sa amin kumbaga in the long run. And in the future as well, para sa future ng baby namin. And isa din po is, since kami po ng wife ko, pareha po kami, no? Pachero. Gusto namin po mag-travel. So, yun po yung isa sa mga pinakagusto namin matupad, mag-travel kung saan namin gusto. Hindi malabong mangyari yun, especially with the career that you have right now. Malaking tipid din na hindi ka na lumalabas kasi work from home ka na din. Lutong bahay na lang din sa bahay ang kinakain mo, no? And praying din na mabuild yung dream house mo. Maybe someday sa inyong bahay naman kami magsusugod bahay. Coach Lish, Bohol, Bakenamen. So, Jade, if you could give us one piece of advice or life advice, especially to dads out there and to your community, Church of Jesus Christ Latter-day Saints, ano yung mensahe mo na yun? Mensahe ko lang po para sa mga nag-a-aspire na maging part ng Amazon Nation, maging Amazon Nation Virtual Assistant. Yung advice ko lang po talaga is piliin nyo po kung ano po yung nakakapagpasaya sa inyo. Family nyo, yung sarili nyo, yung health nyo. Mas piliin nyo po yun kaysa sa ibang mga bagay. And kung may mga pangarap kayo na feel nyo na hindi nyo maaabot sa situation nyo ngayon, there's always time na gumawa o umukit ka ng bagong daan para makapunta ka dun sa mga pangarap nyo. Hindi naman isang daan lang yung pwede. One more thing po is just don't stop in everything that you do. Maging pursigido ka lang, lalong-lalo na dapat kasama mo yung Diyos palagi sa lahat ng bagay. I love it. Tama nga. Yun yung sabi ng isang kanta, don't stop believing. Journey ba yun? Yung kumanta noon? Yan. And correct, no? Always, sa lahat ng gagawin natin, always pray to God, sa ating mga angels to always guide us. Yay! Thank you so much, Jade, for being with us, your presence. I love your aura. I love your energy. And again, regards sa inyong church, sa inyong community. Iba talaga yung community nila. Hinalo pa ng Amaze Nation. So, very impactful talaga ang community, guys. And we really hope to see you soon as well and be part of Amaze Nation community. And my last question to you, Jade, are you a proud ASVA member? Yes po, super proud. 101%, kung pwede pa 200%. Thank you so much for watching this video. If you want to know more about freelancing, follow us on our Facebook, TikTok, LinkedIn, and Instagram page. And if you have any inquiries, just contact the number on your screen. This is your Amaze Nation brand ambassador, Nina, and with Amaze Nation, we provide life-changing learning for extraordinary living. See you next time.